Mayson. Salamat sa inyong nakaabot kita ang gapita. Salamat sa Mayson. Ngayon, siya may gihimong taytayan o tulay nga makaabot kita. Nining gapita. Apan sa dili ko pakumparayon, anyo una ko nga ako unang ulaman sa makalyot ang atong galamhan o mahinawat ko nga mabiluksan ang atong tagsatagsak kasing-kasing aron atong madawat kining pulong sa Dios nga diin mao'y makaluwas sa atong kalag. Sumala pa sa basahon sa Biblia sa Santiago 1:21 nga nagkanayon, busa luboy ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang muling o sa naghingapin nga pagkadawata o dawatan ninyo kining tinanong nga pulong sa Dios aron maluwas ang inyong kalag. So kung mo kanini, doon ay mapaabot nimo nga kaluwasan. Midugang pagid siya. Sa Jeremias 11:3 nga nagingon siya, tinungnog kadtong tao nga dili mapatalino sa pulong nining tugon. So kung mo ka, makabaton kag kinabuhi dayon. Iya ka nang gipasalig. Sumala sa pasahon sa Biblia sa Juan 3, dahil sa kinalingon, ang mutuo sa anak, may kinabuhi dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, walay kinabuhi. Hinunua, ang tapuot sa Dios, magapabilin nga na kanya. Sulisod kayo na iso. O gini kagabiyon, akong ipaibalok kaninyo, kanatong tanan, kagini atong pagservisyo dili na para sa atong isyon. Siya ay giimong taytayan o tulay nga makaabot na din aron sa tuyo. Atong mapaabot sa tibuok katawan ang pulong sa Diyos. Tingali mo ngayon mo nga naman nga di matungod niya nga siya mo ginamatay. Atong mapamatudan sa Ecclesiastes Kapitulo 2, verse 5 na yun, ang mga buhi nasayod nga sila mga matay. Apan ang mga minatay, wala masayod sa giwat sa mga buhi. Kaya ilang hanumanan, ilan ang hikalinta. So para na ito ni kitang mga buhi. Kay bulahan kung maabot na ito, kining kamatayon, andam na ta. Usa mga kaisunan kung galing, ang kamatayon mo ay makasiran sa itong kaluwasan na mangandam ta. Mangandam ta. Unsa itong handamon, ang atong kaptangan dili. Kaya atong kaptangan dili ang bukuyog na ito. Papamatulan ito sa Salmo 49:7, kung siya mamatay, walay malalagbisan mo sa niyayang himaya, mukuyog umanaog sunod kaniya. Wala tayo madala. Unsay atong madala? Ang atong mga binatan. Mauni madala kung kita muabot na ang panahon nga mamatay na. Kung sa pintas buhay ka, atong igahin ang atong kinabuhi, atong igahin ang atong pagkinabuhi ng kalimutan, ganahin sa Diyos. Kaya kung maabot ni, nakadawag ka. Tumala sa basahon sa Pilipos, 1:21, ang akong pagkabuhi mo si Kristo, apan akong pagkamatay mo yung pagkabuhi. Nakadawag ka nga isun, kung maabot ni. Pero magbantay ta kay naman ang atong kinaya kung muni mo kuyog na ito, maabuli hukom na ito sa Diyos. Mauni pahayag sa mga kasulatan ngayon siya mauga dumog ko. Ang tiyog gikan sa langit nila ngayon, bulahan. Ang nangamatay na sukat karon, mga matay diha sa Ginoo. Bulahan gikan ngayon ang Espiritu. Ay sila makapahulay na sa ilang paghago. O ang ilang mga binatan, mukuyog man kanila. Muna'y delikado nga kalisunan, init kamatay na to, ang atong binatan mo. Wala na bigay na tago sa tubangan sa Diyos. Kalingon siya sa Juan 4:13, o sa pananaw sa Diyos, wala'y binuhat kinatago, hinunua ang tanangmutan,
dayag o binuksan sa mga mataang niya. Kag kinsa maghahatag raw niya kita usay. Kusain kita mga kaisunan. Kusa mintas nga wala pa moabot nato. Kani gitawag og kamatayon. Mangandam kita. Andam mo na to ang pagkabing naison. Nindot ang saan sa inyo. Nga kung maandam ta, kung mutong nagmudawat kaniya, timuon tang anak sa Diyos. Di nag-igo nga anak kundi manununod pa ta uban kang Kristo. Maghari ta sa usa ka libo ka tuig kung magmasinigtanan ka. Sunito. Kini pagtuo mga kalisunan o sa istorya pa, wala ni pugsalay, wala po ni baliwanay. Kaya kung di po ka mudawa, aga-aga mo kay patronya. Pero kung mudawa kay mutuo, anindot ka niya na sa inyo, gambihan ka, pagpurungan ka. Di ba? Maka-enjoy pa ka. Sunindot kayo ang isaad sa inyo. Nasayod kita mga kalisunan nga ang Diyos nagpakamatay tungod alang nato, nagpakiluoy siya alang nato, mihangyo siya tungod alang nato, pero kita ibaliwala nato ang hangyo sa atong Ginoo. Mingon gud siya nga kay ang atong tanang sala iyang gidala diha sa iyang lawas ngadto sa kami. Gilansa ang atong mga sala uban kaniya. So kita untay angay ilan sa mga kaisunan kay kita mo nakasala. Nakaambit ta sa sala sa atong unang gilikayan nga si Adam. Mabitan si Salmista David, ningon siya nga sa Salmos 5, ningon siya nga anya ko ng tao sa kasalanan o sa sala, gipanamkon pa ako sa kanya. Gipanamkon pa ka na sala. Muli ko pra niya sala. Kaya yung dumpo sa sultan to isod ng miyaging servisyo sa laing servisyo hangin siya kining sala mo muli hukli. Inig mabdos mo di pa manugo ka. Suguon mo ng inahan mo. Oh, unsay buhaton mo nang sala. Mo nay sala nga ato nga panunod. Gikan ni Adan o ni Eva. Matod pa sa basahon sa Roma siguro sa inyo siya ka pinaagi sa usa ka tawo misulod ang sala sa kalibutan. O ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. O nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap sa tanang tao, sanglit ang tanang tao nakasalanan. Nan unsa may paagi nga mapagawas ta nining sala, walang pagtuo pagdawat sa Ginoo. Kaya yun na siya isaad nato nga kinawin kayo. So nindot kayo. So salamat sa inyo ni kagamiyon nga din atong mapaabot ni dapita ang pulong sa Dios nga di nagdala o kinawi. O gining tanan karon nga palibot tingali mga kaisunan kita. Pero salamat sa Ginoo kay kita gianak pag-usab. Di sa binhi nga madunot ra, kundi sa binhi nga walay pagkadunot. Sa mapadayon pulong sa Dios. Mabasa sa 1 Pedro 1:23. Kung saan yung gagawin, di rin ako ito sa salamat. Dahil yung